Umapela sa Office of the Ombudsman ang matauhan ng National Food Authority na suspendido ngayon kaugnay sa maanumalya umanong pagbebenta ng buffer stock ng NFA rice. Giit nila, tinanggalan daw sila ng due process bunga ng suspensyon para sa pagganap lang daw nila sa tungkulin. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Ombudsman na nagsuspendi sa kanila dahil sa umano'y paluging pagbebenta ng NFA rice na ikinadehado ng pamahalaan. Ayon naman sa Agriculture Department, pinabibilis na nila ang internal audit at ang investigasyon ng Independent Review Panel sa issue. Arestado ang 4 na miyembro umano ng Ipit Gang na nambibiktima ng mga pasahero ng LRT. Saksi si Chino Gaston. Sa gitna ng mga nagmamadaling pagsakay at pagbaba ng mga pasahero ng LRT, ingat sa mga nagmamadali ring sumabay, mga ipit gang tulad ng 2 grupong hinuli ng mga undercover police ng Theft and Robbery Division ng Manila Police District nito lang 11 at 12 ng Marso. Modus nila harangin at ipitin ng mga pasakay o pababa ng LRT. Sa 4 na nahuli, isa ang napag-alamang may warrant of arrest sa kasong highway robbery. Nagpakalat tayo ng mga operatiba, yung tinatawag nating sekreta dyan. Ibiniblend natin ito sa ating mga kababayan para mas mabantayan natin ito mananakay ng LRT. Sa isa mismong undercover operation at tiyempuhan ang pagbiktima sa isang civil engineer na walang kaalam-alam noon na nadukutan siya. Nadukutan po ako sa LRT1 sa may Doroteo Jose. Papunta po ako sa trabaho ko. Isa po akong civil engineer. Mga bandang umaga po, rush hour, papasok po ako ng tren, tapos inipit po ako ng 2 lalaki. Pagsakay ko po, naka-headset po ako, tapos bigla pong namatay yung headset ko. Yun po pala, nadukutan na ako. Isa pang Chinese national ang nagreklamo matapos mabiktima. Aminado mga sospek na pabalik-balik silang sumasakay sa LRT para makatsyempo ng biktima na kakapkapan at dudukutan. May gamit pa silang mga hand signals para ipaalam sa kasama kung saang bulsa dudukot. Tiyempo-tiyempo lang po, sir. Nagkakapaan lang po. Naharangan lang po. Tapos? Habang inaharangan, may kumukuha po. Naharangan lang din po. Tapos, para makakuha kami ng pagkakataon. Marami rin po mga tao magsisiksikan din po. Ganun din po ang makakakuha kami ng timing na po yung bulsa nila, makapaan yung bulsa nila. Kabilang sa iba pang modus ang pandidistract tulad ng pagsasabing may tura, dumi o insekto sa iyong paanan. Payo ng mga pulis, maging alerto at huwag ilagay sa likod ng bulsa ang mga cellphone, gadget o wallet. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. 2 tripulanteng Pinoy na sugatan sa pag-atake ng Houthi sa Gulf of Aden, balik Pilipinas na. Una na nakauwi ang 11 pang tripulante ng barkong True Confidence. 2 Pinoy ang naiwan pa umano sa barko at idineklara ng otoridad na patay na. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sa misis ng isa sa mga seaman, hanggat hindi raw nakikita ang katawan, naniniwala siyang buhay pa ang mister. Pasado 10:00 ang umaga noong March 6, nang mag-message daw ang mister na babalik na ang kanilang barko dahil may natanggap na silang babala na patatamaan sila ng missile. Pero bandang tanghali ay nagsabi pa raw ang mister na itutuloy ang paglalayag sa kabila ng banta. 4:00 ng hapon, huling nakapag-message ang mister pero naghahabili na raw ito. Sana kasi kusuhin na nila yung 2 pang naiwan doon sa barko kasi baka mamaya buhay pa sila. Wala pa rin maayos na update sa amin. Mag-update lang, nire-recover na daw pero wala pa rin po talaga yung talagang malinaw kung kailan makukuha, kailan nila Ang hirap po mag-antay. Ang ating pong huling impormasyon ay nakuha na yung barko mula po sa Gulf of Aden at patungo na ito sa isang lugar na safe na kung saan isasalvage po yung barko at kukunin po, priority po ng ating pamahalaan yung pagkuha sa remains ng 2 po nating kababayan. Dating First Lady Imelda Marcos nakalabas na sa ospital. Ayon sa kanyang anak na si Senadora Amy Marcos, kahapon nakalabas ang kanyang ina na binigyan ng oral medications at pinayuhang magpahinga sa bahay. March 5, nang inanunsyo ni Senadora Marcos
na naospital ang 74 na taong gulang na dating First Lady dahil sa pneumonia. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Hinihinalang ginahasa, pinatay at isinako. Yan ang sinapit ng 7 taong gulang na babae sa General Santos City. Patay naman sa enkwentro ang tinutugis na suspect sa pamamaril sa San Pablo, Laguna. Saksi, si Abby Caballero ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Pinalibutan ng mga pulis ang isang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada sa San Pablo, Laguna. Ang naturang lalaki, sospek sa pamamarila sa isang biktima sa labas ng isang law office. Merong concerned citizen na tumawag sa atin na may binaril. Fortunately, nabaril natin yung pumatay. Hinabol natin yung rider. Nag-check tayo sa CCTV. Then, nalaman natin na papunta siya ng hospital kasi may tama din pala. Patay ang gunman habang nahuli naman sa ospital ang sugatang rider. Kanina sa ospital, according to him, hindi naman niya alam, inutusan lang daw siya na mag-drive. Nasawi rin ang lalaking na biktima ng gunman. Ayon sa mga pulis, posibleng may kinalaman ang pamamarila sa kasong isinampa ng biktima. Yung modus nila, sa tingin ko, positively na gun for hire ito mga tao. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Natagpo ang nakasilid sa sako at wala ng buhay ang 7 anyos na batang babae 3 araw matapos maiulat na nawawala noong linggo sa General Santos City. Ayon sa kapitbahay ng biktima, nakita ang katawan ng bata sa isang bakanteng lote. Una nga sako, amo ang nakita is basura. Ang ikaduha, ayun siya sako dito sa suok, amo ang gilili. Nakita man ako tong short. Pag abot sa mga kuan sa lola, patanaw na ko sa iya ang katong short kung pag ingon niya nga yahak gyud daw map. Hinala ng PNP, ginahasa ang biktima bago pinatay. Sinakal dito ng t-shirt na we believe isa sa mga cause of death niya is asphyxia. But the thing is, nung binuksan yung sako, inopen, walang damit, hubot-hubad yung biktima. So it is an indication na na-rape siya. Sa 3 persons of interest sa inisyal na investigasyon, ang 74 anyos na lalaking kapitbahay ng biktima ang itinuturing na ngayong suspect ng PNP. May nakakita raw kasi noong linggo ng hapon na pumasok umano ang biktima sa compound ng suspect. May nakita rin ang PNP na posibleng ebidensya sa likod ng kanyang bahay. Tumuba yung mga circumstantial at itong testimonial ng ating eyewitness. Yung 2 t-shirts na mayroong blood stain at saka 2 knives ay already requested for the DNA analysis, examination. Hinihintay pa ang arrest warrant laban sa suspect na sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Nawala ng malay ang isang lalaki sa loob ng isang van sa Pili, Camarines Sur dahil umano sa sobrang init. Ayon sa rumesponde sa insidente, pasado 10:30 ng umaga kahapon. Naglalaway na ang lalaki at nanginginig ng datnan nila. Ayon sa mga pulis, iniwan ang lalaki ng kanyang mag-ina sa loob ng van dahil may bibilhin sila. Naiihina raw ang tatay, kaya sinubukan niyang imaneho ang van pero doon na siya nawala ng malay. Nabangga rin ng van ng isang pedicab. Hindi na magaanong nasaktan ng pedicab driver. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index o damang init sa bayan ng Pili kahapon. Posible ang mauwi sa heat cramps o heat exhaustion. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.